Hindi naman gaanong kamahal yung master plan eh. Katulad nitong ginawa namin sa Quezon City. Kung ikukumpara mo dun sa flood control na bilyon-bilyon, di ba? Yan. Okay. Actually, dapat din itong mga flood control, itong mga dike na to, dapat sinasabi din sa atin na kapag malakas na yung ulan, malaki na yung baha, hindi na nagwo-work yun. No? So, kaya natural talagang magbabaha yung kapag nagkaroon tayo ng gaundoy o karina saturated na. Saturated na talaga. So may limitasyon din yung flood control. Kaya kailangan sa master plan, tutukoy mo din ano pa ba yung mga ibang paraan. Yan. Yung sabi ko nga, magtanim tayo ng puno, o di nakabawas yun. Bawasan na magtayo tayo ng mga kalye na nag-a-absorb ng tubig. Imbis na yung ito lang na hindi nag-a-absorb, di ba? Nakakabawas din yun. Magtayo tayo ng mga retention basins, yung mga retention na mga cistern, yung mga sinasabi mo kanina, retention basins. Yung development, wag natin ilagay doon sa mga floodplains para kapag umapot yung ilog, walang mga residential areas doon, di ba? Walang baba. So, nandun yung planning na tinatawag. So hindi lang palagi na flood control ang solusyon. Epektibo din naman yung mga flood control na yan, yung mga dike na yan kapag maliliit yung baha. Maliliit, yan, nagwo-work yan. Pero pag malaki na, hindi na siya nagwo-work. Siguro natin nasasabi, parang ini-expect natin na palagi siya nagwo-work. No? Nagwo-work siya pag maliliit, tsaka katamtaman yung baha. At may silbi din naman siya. No? Pero pag malaki na, dapat alam ng public, no, ng mga Pilipino na talagang kukulangin yung design na yon, structure. So ano ba yung basura? Ano pa yung pwede nating gawin? Yung basura, bantayan natin. Meron tayong mga pagpaplano na yung kalye hindi puro semento, kung saan dumadaloy medyo nakaangat ng konti. Wag na yung mga floodplains, wag natin lagyan ng development. Ang problema sa Metro Manila, masikip na masyado. Oo, sobra na. Wala nang lupa na saturated na ng tao bukod sa baha. Para sabihin natin na wag kayong magtayo diyan, i-zone natin, wag magtayo diyan kasi kulang na nga yung although sa Quezon City marami pa nandiyan pa yung Parks and Wildlife, nandiyan pa yung UP. Dito nga sa tapat ng bahay ko, may 20 hektarya na bakante. No? Dito sa harap ng bahay ko, 20 hectares bakante tinataniman ng palay. Ayun, so marami pa tayong mga pwedeng gawin bukod lang do sa flood control. Nakatuntun tayo kasi do sa flood control bilyon-bilyon. Bago natin gawin 'yon, pag-isipan natin bukod sa flood control, ano pa ba ang pwede nating gawin para mabawasan na talaga yung pag-ulan na yan, no? Yung pagbaha na ganyan na nakakapinsala. Kasi hindi flood control lang solusyon. Meron din nature-based solutions na tinatawag. Tanim tayo ng puno, di ba? Planuhin natin na mabuti, wag tayo magtapon ng basura. Recycle, yan. Recycle. Wala nga tayo recycle.